sa tinagal-tagal ko ng pagiging host, I've done variety shows, game shows, at ngayon meron akong, alam niyo naman yung talk show namin ni Stanley Chi. Wala ka kwenta-kwentang partner. De, joke lang. Ngayon lang ako kinabahan sa partner ko. Ang kasama ko dito sa show ay walang iba kundi si Miss Bing Loisa. Hi, ma'am. Hi, Pat. Hi. Ba't ka naman kinakabahan? Parang ninervous din to. Papunta pa lang tayo dito, nag-aaway na tayo. Sa kotse pa lang Kasi, naman, dapat lang. Diba? Si Bing po, walang TikTok, may Instagram, hindi naman nagpo-post. Nagre-report. Pinipilit pa namin yan ng mga anak namin para mag-post. But, pag sinasama kita sa TikTok ko or sa Instagram, mga patawa ko, na tayong dalawa, malakas. Taas na view. Good job. So, question is, paano ka napapayag dito? In all honesty, nanggaling ito sa aking nanay, sa ating manager. Kasi noong umpisa, balak sana namin magkaroon ng channel na kami magkakaibigan. Pero hindi magtugma ang aming mga schedules. So, tinatanong naman sa akin ng aking nanay na manager ko, baka gusto mo mag-solo. Parang hindi rin kasi ako ganon kadaldal para magkaroon ng solo. So, nung inalok na naman ako, sabi ko, payag ka ba kung kasama ko si Jano? Kasi, madaldal ka. That's one. Tsaka, maganda yung banter natin in the sense wherein may opinion ka, may opinion ako, pwede tayo mag-agree, pwede tayo mag-disagree. I think isa sa mga nag-convince sa'yo is pag tayong dalawa, it's a safe space. Yes! It's a safe first Yun na nga. space. That's where I was driving up. Nung pagkasama kita, syempre, mas relax ako. Ako hindi relax eh. Pasensya. First episode ng Jano and Bing channel. Anong gusto mo? Ikaw na. Anong gusto mong pag-usapan natin? Well, sa tagal-tagal na panahon, marami kasi nagtatanong nitong sasabihin ko. No? So, let's address the elephant in the room. Okay. Ano ba tayo? Yan ang pag-uusapan natin. Ready ka ba? Pwede. Oo. Ang Ang mga tanong na, ang mga tanong kasi, ang dami nagtatanong, naghiwalay ba talaga? Nagkabalikan na ba? Ano na ba kayo ngayon? Ano nga ba? Mamaya na natin sagutin yan. Mamaya sasagutin natin yan. Umpisa na natin. From the top. Kung paano tayo nag-umpisa. From the top. Oo, from the top. So, nag-meet tayo sa That's Entertainment. Sa That's Entertainment. Nandun na ako eh. Yes, Nandun na ako. regular ka na doon. Kakapasok ko pa lang. Tuesday group kami. Oo. First day ko pumasok, galing akong school. Unang bungad ng mga artista sa akin, ito mo. At ang dialogue mo, professionals are never late. Ang sungit! Diba? Ang sungit! Diba? Ang sungit! Pero yan ang ano eh. Yan ang style ko dahil type na kita eh. So, ako, nagandahan kagad ako sa syempre. Ikaw, ano? Bukod sa mayabang. Ano ba? Bukod sa mayabang nito ah. Pero may ano siya ah. Bukod sa mayabang, wow, ang galing na singer. Tsaka, in all honesty, may pagkagwapo naman ng slide. May dating kahit pa paano. May dating. Gwapo naman ko. You know. You know. Siyempre may attraction. Tapos nakakatawa ka. Gano'n. Bago tayo nagligawan, ang naalala ko, tama ako, di ba? Hindi. Bridge muna ako. Yeah. Nakalimutan mo na. May ibang naliligaw sa kanya. Ako, ibang nililigaw ko. Sa akin, mahihain eh. Mahihain yung guy. Sa akin, pinapadaan yung mga sulat. Wala pang mga text na. Naalala mo, bumisita kayo. Kasi nakatira ako Antipolo na. Bumisita kayo sa Antipolo. Hindi naman? Kasama siya? Kasama siya. Hindi siya bumaba ng car. Ikaw bumaba ka, nakapasok ka sa bahay.
Kumain tayo, ganyan, chika-chika tayo. mo. O, ba't ewan ko sa kanya? Naiyain talaga. Ano mo na lang sa kanya pag magkita kayo. Pero hindi siya pumasok. Tapos siya, waalis ka na. So tayo, nagkwentuhan doon. Yan, so akong bridge, mahihain. So kami madalas magkausap. O edi kami naging close. Ganun. O dead man na si friend. Dinet pa pala si friend. Goodbye. Dumiretso na ako. So that's how it started. Yun na, alakas. O paano ang ligawan natin? Paano ako manligaw in your point of view? Kung paano siya manligaw, mahilig ka magsulat ng mga notes, letters, Wala pang text, wala pang wala pang text nun, walang cellphone, wala pagers, wala. So, puro yan sulat na maganda siya magsulat. So, nakakatuwa. Hindi ko lang alam kung siya talaga nagsulat. Uy, Hindi naman iba sinasulat. songwriter ako. Well, sa bagay. Script writer. In fairness, ang ganda-ganda niya magsulat. Tsaka magaling ka mag-drawing nun. So, tapos, bumibisita ka sa bahay namin sa Antipolo. Layo ba? Oo. Antipolo, tapos kami Mandaluyong. Layo. Init na ulo ng daddy ko kasi karating ka doon, nakasando. Oo nga, paano yan? Kasi sa Dats pa lang ako pa lang na nagsasando, no? Kasi yabang ako eh. Unang araw ko sa Dats, nakasando. Dumating ako sa bahay nila, nakasando. Ano sabi ng daddy? Ano ng daddy ko, sino ba itong kasama mo? Ano ba ito? Mag-aalalay ba sa'yo ito? Kasi nakasando. Walang respeto. Walang respeto sa akin, sa bahay ko. So, syempre, mega-explain ako kay dad mo. Pero, yun na. So, sumunod naman, nagkaroon na ng sleeves. Sinabi mo naman sa akin kasi, huwag ka naman mag-ano. Oo. Ito, well, artista na kami nun eh, no? So, nasa Dats kami pareho, so kilala na kami. Pero nag-aaral pa siya. Bumisita ako sa Saints ko, sa school niya. Oo, high school ako sa Saints ko. So, Baliki ng hello everybody. Class hours. Dating ako, mga after lunch, dala akong flowers. Hinahanap ko po si Isbing. Si Carla. Mga madre, mga sister. Ay, nakilala. Halika maghintay ka sa office. Dito ka na maghintay. Papatawag namin si Pete. Oo, ito na pinipage ko. Diba? So, ano nangyayari? May nag-page. Para pinage ka? Oo, pinage. Pager talaga. Paging Carla, Gonzaga, please come to the principal's office. Ikaw, Diyos ko, ang ginawa ko. Tapos pagpunta ko Hindi mo pa alam? Hindi ko alam. Tapos pagpunta ko doon, nandoon ka, kachika mo yung principal namin. Naloka. Hello? Hello, everybody there. So, syempre, nakakatuwa. At least yung principal namin, umutang ka. Tapos binigyan mo sa akin ng flowers. After a while, Balik mo. So, yan na yung mga after a while, ayun na, kailangan mo na umalis kasi school hours. Siyempre, lalakad ako doon sa hallway. Siyempre, yabang-yabang ko, feeling ko, kaya wedge back, di ba? Meron akong bouquet. Meron akong bouquet. Maglalakad ako. Siyempre, tingin ko sa mga lahat ng mga schoolmate ko yung, ano kayo ngayon? Ganun yung feeling ko habang naglalakad doon sa hallway. Siyempre, kilig na kilig ako, di ba? Punta na tayo sa, halimbawa, nagda-date na tayo. May gig ka eh. Ikaw ang kumakanta sa club yun. Heartbeat ba? Parang ganun eh. Nanonood ako, tapos after niya, dance floor. Sumama na kami. Sasayaw kami ni Vic. Ang chaperone niya, dati niya. Hindi ko alam. Ito na ang dati niya. Ikaw naman ko siya. Ito na yung daddy ko. Hinawakan ako sila eh. Habang nagsasayaw kami ha. Hinawakan ako dito sa likod. Alam! Okay, palabas na tayo. Diretso na ako linapas ng daddy ko. Iwan ako. Oo. Naiwan siya sa dance floor. Walang explanation. Pero, siyempre, hindi ko naman masisisi yung daddy ko. Diba? Protective yung daddy ko. After nun, still we became closer kasi nasa Dats tayo. Till finally, naging tayo na. Tapos ang una natin tawagan sa isa't isa, ang cute. Oo, yan ang maganda. Ano yung mga pinagdaan? Kasi ngayon, mom and pop. Kasi naman,
Noong panahon na yun, sa Green Hills, ang hit na restaurant doon ay ang Sugar House. Doon tayo lagi. Doon tayo kumpara. Meron pa rin Sugar House in Ola. So, ang tawagan natin? Tawag mo sa akin, Sugar House. Sugar House. Meron tayong kinakanta sa dance noon, Sugar Pie, Honey Sugar Pie. Pie, Honey Bun. So, ikaw naging si Honey Bunch, pero ako Cringe! Kakwentang dahilan. Nasa mga sulat yan no? Napaka Tapos, pero after that, ngayon, parang it made sense. Sugar House, Sugar House. Honey Bunch. Oo. Tapos naging, later on, naging Mape na. Oo, naging Mape. Mape. Kasi lumabas Tapos, din yung pelikula. Hindi, tsaka lahat nun, parang yan ang tawag. Oo, yun yung gusto nun eh. Martin Paps. Ito na ang problema. May love tip ko. Meron ka na. Manilin Ray. Yes. Malakas. Oo, ubod ng lakas. Para mga katngel kami no. Oh, yes. Parang ganyan, di ba? Oo. At tandaan mo, ng panahon natin, ano yun? Talagang live audience nandun sa dance. Walang social media doon. Ngayon, social media, ang mga fans or followers, noon, kailangan mo kaming puntahan kung fan ka. So, may love team ako na lumalabas na tayo sa balita. Yes. Na si Jano, lumalabas na tayo sa mga tabloid magazines kasi wala naman social media. Sa mga talk show, ay mga chismis show, uso na shows. Galit na galit, syempre. Ang sikat nun si Manilin. Ako bago lang eh. Siya, sikat na nun. So, galit na galit sa atin ng tao. Pag nasa dots, alam na ng mga audience, no? Paglabas, yung mga fans, binabato to. Binabato ka, di ba? Tama ba yan? Yes, binabato ka na nga. Na candy. Hindi ko alam kung gusto nila ako bigyan ng candy o gusto nila ako saktan. Pero lagi ako may mga balilit na buko na binabato nila. Pero yun na nga, hindi ko naman matatanggal sa kanila. No, syempre. Hindi ko matatanggal sa kanila. Pero nung panahon na yun, kasi syempre meron kayo fans club, no? Yung gano'n lang. Meron din naman ako yung sarili. Nag-aaway sila sa labas. GMA, nag-time na yun. So, alam mo yung, okay. Gano'n yung feeling namin kasi parang ba, hala, ano nangyayari? Wala nang ganun ngayon dahil online na lahat. Maswerte kayo. Ganun yung nangyayari sa loob ng studio. Tapos syempre, naalala mo, sasakay ka sa kotse ko palabas. Oo nga pala dati kasi wala pa akong sariling car. Nakikisabay ako sa kanya. Wala akong sundo. Oo, tapos may kita ka nila sa ngayon, complicated. Di alam ng kasi inamin ko na naman to na in other interviews na naging kami rin ni Mari. Una kaming naging mag-boyfriend, mag-girlfriend. Nag-break tayo. Yes. Naging kami ni Manilin sandali. Tapos nag-split kami. You begged for me again. Na-miss mo ba? Hindi naman din. Okay. Lahat naman tayong tatlo ng Nene at Totoy. Oo. Just to let everybody know. Never kaming nag-away tatlo, ha? Never din kami nagkaroon ng away ni Manilin whatsoever. So, ang nag-aaway are the people around us. So, walang bad riff kami. Ako, lalo na kay Manilin, none whatsoever. No, nga yan, nagkatrabaho na tayo together. We've done a movie together, yung mga kasi kasama. Pero ang ending nun triangle na yan, nabuntis ka na. Nung nalaman kong buntis ako, kaka-migrate lang ng parents ko sa Australia. Kakalipat. Oo. Turning 19 ako nag-birthday ako sa hospital. So 1 year older ako, so 18 ka na. 18 ako. Lumipad ako sa Australia to tell my parents what happened. And to get away from from the press. From everybody. being questioned. When that day came, naaalis ako,
aalis na ako. Naalala mo, in fairness naman kay Jano Gibbs. Sa kotse. Meron magbigay sa akin. Naalala mo ba? Ring. Okay. Meron naman ganon. Siyempre nung bata ko, wow, din. Pero ngayon naman tanda ako, nakaganon ako. Sana ninarekahan mo yung bato. Pero anyway. Wala pa naman akong pera na. Pwede ka pa rin humabol. Kahit na. Pero ang time na yun, siyempre. May promise na ako. Oo. At I will saka, take care of it. getting We will get pregnant out of wedlock. Siyempre, major issue yan, lalo na nung mga panahon na yun. So, lipat ka ang Australia. that meant so much to me. So, lumipad ako Australia. Naiwan mo na ako doon. Sila sa mga kapag Bago tayo pumunta sa Australia, yung sitwasyon ko naman na naiwan ako. Diba, ikaw pinapatanong eto na. Ito na yung nung umalis ka na. Siyempre, nalaman na ng tao na umalis ka. Ito na yung naglalakad ako sa Green Hills. O kahit saan man, sa kalye. Papatugtugin ngayon yung sayang na sayang wala. Yan ang kanta. Yan ang nilabas na kanta ni Manilyn sakto dun sa Tapos dinuduro ako ng tao. Alam niya ba yun? Hello, kung si Manilyn. Inaganon ako sa daan. Inaganyan ako. Saka pinapatugtog yung kanta sa grocery, sa ano. Yan naman ang sitwasyon ko na yun. So, punta tayo sa Oz. Anong first reactions ng mami daw? Akong first reaction. Nung kumatok ako, hindi nila alam na darating ako. So, nung kumatok ako, syempre gulat sila, happy silang nakita nila. Pero nung kinagabihan na yun, yung mami ko sinabihan ako na, what's wrong? Hindi pa. Hindi. What's wrong? So, nung ginanon ako ng mami ko, syempre, aamin ka na. So, sinabi ko kay mami na, impregnant. So, inakaplaman ng mami ko, tapos sabi ng mami ko, what do you want? Do you want us to adopt? Or do you want us? May gano'n. They offered to Yes. Kasi, syempre, alam nilang banta tayo. Yes. Tsaka, alam din naman ng parents ko na hindi masyadong pabor yung family mo sa akin noong time na yon. Hindi naman. Di ba? Kasi syempre, nakakasira ako sa kanila. So anyway, that's why they offered. Nag-offer sila. So, from then, syempre, nag-usap ng mami ko na yung nagkwento sa daddy ko. So, kalmado yung daddy ko. Okay yung daddy ko. Pero inaabangan ka. Pero aminin mo, yung 9 months na yun, na nandun ako, consistent ang mga letters ni Jano sa akin. Nagsusulat siya. Consistent din naman ang mga balita kung ano-anong ginagawa mo dito sa Manila. Anyway, kung sino-sino ka-date mo, aminin mo na ito. Pero maganda? Mamaya pag-usapan natin. Anyway, nanganak ako kay dumating si Jana. I followed, a Few days. few days after. In fairness, late ka na rin ng time. Late na. Late ka na rin. So, at saka in all honesty, advance yung panganganak ko. We were waiting at a later time. Kaso, pag buntis ka kasi you're either 2 weeks early or 2 weeks late. 2 weeks early lang. Kaya naman na late. Kaya na pa. So may palusot ka. So dumating na ako. Doon na si Chi. Doon na si Chi, baby. Hindi ba pinapansin ng dati mo? Kaya sasakay ng kotse, medyo binabagsak yung pinto. Kaloy. Siyempre, galit. Until, kinausap na nga. We sat them down. Oo, we sat them down. Tsaka, madami kami usap ng mami ko. Ma, please, control mo naman sila. Siyempre. Diba? Then we sat them down. We explained na we will take the responsibility. Diba? Nangako naman ako sa daddy niya. Sa daddy mo, we will get married, I will take care of your daughter. So, medyo gumaan na yung daddy. Yes. So, ganun yun. Then, the next thing is, we flew back.
we flew back to Balik na Manila. tayo sa Manila. After siguro mga 3 months or 4 months ako na nito. After leaving ko, bumalik na tayo. Yung kasal, 1 year after she Yes. was born. Tama? Almost a year. Almost a year after the birth. Pero hindi umabot naman. So, 10 months after the birth. 19 ka ng 20 ako. Parang gano'n ang kinasal. Nung nanganak ko kasi, it was 3 days bago ako ng 19. So, 18 ako. Batang. Dumating naman na si Gabs. Second. Dating si Gabs. Si Gabs, nung dumating, nandun na ako for the pregnancy. Yes, nandun. Nakaw! Kung si Chi, advance, sobrang delayed naman Si Gabs naman, so... Ayaw lumabas. Oo. Tsaka, yung pregnancy ko kay Gabs, kasi nagtatrabaho ako doon, I had a daily show. So, talagang pupukan yung trabaho. Hindi ko alam, buntis na pala ako. So, medyo weak yung body ko. So, Like my pregnancy wasn't easy. So, bedridden ako for a while eh. The first part ng pregnancy. Pagbangon ko sa kama ko, kasi laki ko na rin yung kama ko. Kaya nga, tapos nag-os ka. Oo, nag-os ako siguro on my 6th, 7th month na. Tapos naiwan na ako doon. Tapos sumunod ka. Laki mo nun eh. Oo, Kaya naku. Kasi nga, kwento mo. kasi- Ninenervous ako sa kwento mo. Saka na tayo sa operating room. Oh. Up na naman, palpak. Ito na, final, mga anak na ako. Pumunta tayo ng hospital. One, nakalimutan mo yung bag ni Gabs. Bad. Uwi ako sa inyo. Para kunin yung gamit ni Gabs. Wala ako dahil di ako marunong. Balik ako. Hindi, eto na. Papuntang... Yes, ano ko eh. Second child kay Gabs, cesarean section. Ayaw lumabas ni Gabs eh. Ayaw lumabas. Because, dahil sa Hindi na. mahirap yung pregnancy ko, maliit lang si Gabs. Nag-worry ako na kasi nandito. Siya, nandun na sa operating room. Ako, naririnig ko yung mga... nasa ko. Ayaw lumabas yung bata. Mahina. May hindi push. So, CS. So, Jano, sir, you have to put these on. Mga gown, head, Mali ang suot ko. Ito yung pang-ulo, ito yung pang-paa, ito. Paglabas ko, tawanan yung mga nurse. Sir, that's for the head, that's for... So, parang pelikula Pilipino. Tapos, yung nasa Andrew E. movie ako. Oo. Tapos, yung nasa, operating table. Uy, nagkwento niya sa akin. Yung mga... Picture lang natin So, nakahiga si Bing, ganyan. Cover. May cover siya, dito ginagawa. So, nandito ako. Dito Nandito si kami. Jackson. Patawa ako ng patawa sa kanya. So, syempre, tawa ako ng tawa. Syempre, cesarean section sa open eh. Mga galo. Hindi nila ako masarap. Kasi lahat nag-jigil. Pagalitan kami ng mga doktor. Pinapagalitan kami ng doktor, hindi ko mapigil yung katatawa kahit nawala na siya sinasabi. So, galit na galit yung doktor ko kasi hindi niya madikit yung binukas niya dahil lahat ng organs ko gumagalaw. So, tuloy, yung tahi sa akin, may dimple sila. Nakaganan yung cesarean section. May barang galit sa akin yung doktor. So, may dimple tuloy. Bye. What can you advise sa mga young? Oo. Wag muna, no? Wag. As much as possible, wag ganun kaaga. Ang advice ko sa kabataan at sa magulang, nakaroon open communication like. Kasi minsan ng mga kabataan naliligaw ng landas dahil wala silang alam. Tapos ang mga magulang din sana maging open ang communication nila sa mga anak nila, especially sa mga bagay-bagay sa buhay. Kasi hindi mo naman kadalasan nalalaman ang katotohanan sa eskwelahan or sa mga kaibigan. Pero ang magulang mo magsasabi sa'yo ng katotohanan. At anong consequence ng kung ano man action na gawin. So, hindi mo advice. Ako, hindi advice to, but I think
panahon na yun, early 90s, diba? Early 90s, late 80s. I think it was a different time. Oh, yes. It was a completely different time, no? Walang TikTok, YouTube na Ngayon kasi, madali na matuto mga bata ng contraceptives, ganyan, ito, ganyan. Bago ito rin lumang panahon na. Diba? I mean, it's a different time. Ngayon, available na lahat eh. And plus, noon, mas open na ngayon ang tao because of social media. Hindi na taboo pag-usapan yung mga sex. That's true. So, they're very lucky in that sense. Pero ako, I will stick to my lunchtime also. Have a good conversation sa magulang nyo. Yung magulang have good conversations with your children. Ako, ang advice ko is, hanggat maaari, Avoid. Habang bata pa. Enjoy nyo muna yung kabataan. What's a good age to? Parang sila cheap na para mga 30. Again, babalik ako sa sinabi mo na noong panahon natin was a different time. Panahon din kasi ngayon is different eh. Iba na rin ang mga kababaihan ngayon. Mayan, mas career-oriented ang kababaihan. So, later ang pregnancy nila and stuff. Pero, ibang topic yun sa ibang day natin. Okay. YouTube. Balik tayo sa atin. So, ito na hindi natin maiiwasan. Okay, na alam ng lahat. Hindi madaling makasama sa in-laws. Palagi ko, isa na sa pinakamatinding huli ko to. Hindi namin pinapublicize. Pag tinatanong kami, kamusta kayo? Okay naman. I think hindi pa naririnig ng public. We believe can still keep the friendship together.